mga utang ito, ang ating pong itatalakay ay ito pong sakit na kung tawagin po ay ang sakit na herpes. At ayon po sa mga eksperto, ang herpes ay isang uri ng sakit na nakakuha sa pamamagitan ng pakikipagtalik. O ito po ang tinatawag na sexually transmitted disease or STD. Ayon po sa mga eksperto, sa kondisyong ito, ang pasyente ay nagkakaroon ng maliliit na paltos sa kanya pong maselang bahagi ng katawan. Subalit ayon pa rin po sa kanila na bukod nga po sa maselang bahagi ng katawan ay maaari ding magkaroon ng mga paltos sa puwet, singit, hita at maging sa bibig. At ayon pa rin po sa mga eksperto, ang mga paltos na ito ay kadalasang maliliit, kumpul-kumpul, mapupula, mahapdi at makati. Dagdag pa po nila na kapag tinubuan ng mga paltos sa loob nga po ng maselang bahagi ng katawan ay malaki rin ang posibilidad na makaranas ng sakit sa pag-ihi. At ayon pa rin po sa mga eksperto, naririto naman po ang mga sanhi kung bakit nga po nagkakaroon ng herpes ng isang tao. Ayon po sa kanila, ang herpes ay sanhi ng dalawang uri ng virus. At ito po ay ang herpes simplex virus 1 at herpes simplex virus 2. At ayon po sa mga eksperto, kapag po maapektuhan ng herpes simplex virus 1 ay maaari pong magkaroon ng virus sa bibig. Samantalang kung maapektuhan naman po ng herpes simplex virus 2 ay maaari po naman magdulot ng herpes sa maselang bahagi po ng katawan at mga kalapit na bahagi nito. At ayon po sa mga eksperto, maaaring makuha ang virus na ito kung ang isang tao ay nakahawak o nadikitan ng laway o similya ng isang infected na tao. Maaari din pong makuha ito ayon pa rin po sa kanila sa pakikipaghalikan. At dagdag pa po nila na sa pakikipaghalikan, ang herpes simplex virus ay maaaring manirahan sa laway ng tao. Kaya maaaring maipasa ito sa pamamagitan ng halik. At dagdag pa po nila na bagamat ang herpes simplex virus 1 ay nagdudulot ng herpes sa bibig, maaari ding magdulot ito ng herpes sa maselang bahagi ng katawan ng isang tao. Ito po ay lalo na kung ginamit ng infected na tao ang kanyang bibig sa pakikipagtalik o oral sex. At ayon pa rin po sa mga eksperto na bagamat ang herpes ay isang sexually transmitted disease ay hindi nangangahulugan na hindi ka na makakaroon nito. Ayon po sa kanila na kahit hindi ka nakikipagtalik, maaari pa rin magkaroon ng herpes kung madalas ka namang nakikisalo sa mga baso, pinggan o mga kubyertos ng infected na tao. Dagdag pa po nila na maaaring ang kanyang mga kagamitan sa kusina ay may laway na infected virus. Bukod po dito, ayon pa rin po sa kanila, ay maaaring makuha ang herpes sa paggamit ng mga tuwalya ng infected na tao, lalo na kung ito ay mga discharge pa mula sa pagpupunas ng kanila pong maselang bahagi ng katawan. Naririto naman po ang mga sintomas ng herpes. At ang una po dito ay ang pagkakaroon po ng paltos sa maselang bahagi ng katawan ng isang tao o ibang mga bahagi nito. At ayon po sa mga eksperto, ang mga paltos ng taong may herpes ay tila mga maliliit at kumpul-kumpul na butlig na may lamang tubig o nana. Ari pong tumubo ito ayon pa rin po sa kanila ang mga paltos na ito sa maselang bahagi ng katawan, sa puwet, singit, hita o bibig. At ang ikalawa po naman na sintomas nga po ng herpes ay ito po ay ang pagkakaroon ng mapula at makating mga paltos. At ayon po sa mga eksperto, hindi naman nangangahulugan na kapag tinubuan ng paltos ay herpes na agad ang mga ito. At ayon pa rin po sa kanila na kung ang mga paltos ay namumula, nangangati at bigla na lamang tumutubo pagkatapos po ng pakikipagtalik, ay maaaring ito po ay herpes. At ayon pa rin po sa mga eksperto, narito naman po ang paraan upang gamutin po ang sakit na herpes. At unang-una po sa kanilang pong pinapayo ay ang paggamot po sa pamamagitan po ng tubig. Ang gagawin lang po ng pasyente, magpapakulo po siya ng tubig at kapag po ito ay maligamgam na, kanya pong huhugasan ang bahagi po ng katawan na meron pong herpes at ito po ay kanyang sasabunin. Ito po naman po ay gagawin po ng pasyente 3 beses po sa loob po ng isang araw o umaga, tanghali, hapon. Ang po ay kanya pong gagawin araw-araw. At naririto naman po ang mga halamang gamot na siya pong gagamitin sa paggamot po ng herpes. Unang-una na po na pinapayo po ng mga eksperto ay ito pong halamang gamot na kung tawagin po ay kalatuchi. Gagawin lang po ng pasyente, kukuha po siya ng mga dahon po ng kalatuchi at ito po ay kanyang kakatasin. Kapag po ito kanyang nakatas, lalagyan po niya ng katas ang bahagi po na may kapansanan at ito po ay gagawin niya 3 beses po naman sa loob po ng maghapon.
At ang pag-apply po naman ito o paglalagay po nito ay pagkatapos pong mahugasan ng malingamgam na tubig at matapos din po itong masabon at pagkatapos po nga po itong masabon ay patutuyuin, saka po niya lalagyan ng kasas po ng halamang gamot na kalasuchi. At narito naman po ang ikalawang halamang gamot na gagamitin nga po ng pasyente sa sakit po niya na herpes. At ito po yung halamang gamot na kung tawagin po ay Adelpa. Gagawin lang po ng pasyente, paghaluing mabuti ang isang tasa ng tinadtad na balat at dahon sa 2 kutsarang langis ng niyog. Lagyan ang bahaging may kapansanan 3 beses din po sa lupo na maghapon. Ito po ay muli po niyang gagawin pagkatapos po muna nahugasan ng malingamgam na tubig at ito po ay pagkatapos din po niya nasabunin. At muli po ito po ay kanya munang patutuyuin bago niya po applyan ng katas ng halamang gamot na may langis na ito. At ang ikatlong halamang gamot po naman na gagamitin po ng pasyente ay ito pong halamang gamot na kung tawagin po ay Acapulco. Ang gagawin lang po ng pasyente, kakatasin po ang mga dahon nito pong Acapulco at lalagyan po ng katas nito ang bahagi po na may kapansanan o mga paltos na dulot po ng sakit na herpes. At ito naman po ay gagawin din po niya pagkatapos po muli niya itong mahugasan ng maligamgam na tubig at matapos din po niya itong sabunin at kapag po ito ay tuyo na po sa kanya po ito muling lalagyan nito pong katas nga po ng halamang gamot na Acapulco. At ang huling halamang gamot naman po na isang ipinapayo po ng mga eksperto ay ito pong buto po ng singkamas. Isang po ng pasyente, bayuhin ng pino ang 10 buto ng singkamas at ito po ay pakuluan ng 5 minuto sa 2 kutsarang langis. Pagkatapos po ito ay mapakulo at ito po ay maligamgam na, ay ito po ay ipapahid ang langis sa mga sugat o paltos ng nasabi pong may herpes. At ito po ay gagawin po ng pasyente 3 beses din po sa maghapon. At muli, kailangan po munang hugasan ng may sabon. Ito pong bahagi po may pinsala at kapag po ito tuyo na, saka po ito lalagyan ng pinakuluan nga po o maligamgam na buto po ng singkamas na may kahalo pong langis. At ayon po rin po sa mga eksperto, mas maganda po dito yung hindi na po masyadong mainit-init para naman po hindi po masaktan ang balat po ng pasyente. Kaya po sa ating pong lahat, sundin lang po natin ang ipinapayo po ng mga eksperto at sagot ko po ang inyong kalusugan gamit po ang mga herbal at mga natural na paraan. Maraming salamat po.